narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta si Kalingap Edu kay Viancy ngayon dahil ito nga ay celebration ng kanilang monthsary. Pagkapunta niya doon ay nagulat talaga si Kalingap Edu dahil may mga gift pala sa kanya si Ate Viancy. Ito ay isang napakalaking box na maraming laman sa loob ng mga teddy bear, mga crocs, letters at iba pa na memories nila at marami ditong laman na mga pictures nilang dalawa. Pagkatapos naman nun ay talagang nagpasalamat si Kalingap Edu dahil hindi niya in-expect na may mga ganong regalo sa kanya si Ate Viancy. Pagkatapos nun ay lumabas muna sila sa may tabing dagat para makapag-usap muna sila ng silang dalawa lamang at medyo tahimik na din. Yun, basta okay na ako. Hindi ko talaga in-expect na may bibigay ka ngayon. Kala ko bibisita lang ako. Nung ano pa po yun, hinihintay ko lang po kayong pumunta. Saan? Nung nasari po natin yun. Nung 24 po. Kaso may, pakatapos po baga nung ALM. ALM? 23. Pagod man po tayo kaya hindi po hindi po kayo nakapunta. Pumunta ako sa inyo ha. Pumunta ako doon ng umaga, di mo sa akin binigay. Binisita kita doon, di mo alam. Dito man po ba sa bahay? Ay, nasa bahay nyo yun. Sa bagay. Basta po yung mga nakasulat ko, huwag nyo na lang pong iano. Bakit naman? Mukhang maganda naman ang mga nakalaman doon ha. Bakit? Mga pambabash mo bang nalagay? Sinabi ni Kalingap Edu na okay lamang daw siya dahil nga sabi ni Ate Viancy, nalaman niya daw na parang nagsiselos daw si Kalingap Edu dahil meron daw siyang issue kay Ryan dahil inakbayan daw siya doon sa kanilang Cebu trip at yun nga ay naging usap-usapan at sobrang nagtrending talaga noong nakaraan. Sabi naman ni Kalingap Edu na wala naman daw yun sa kanya at nilinaw din kasi ni Ryan sa ating nakaraang video na wala naman siyang feelings para kay Viancy at nare-respeto niya ang pagiging love team ni Ate Viancy at Kalingap Edu. Kaya naman siguro kayo wala na rin ito kay Kalingap Edu. Buti naman at medyo naayos na ang issue na ito. Kaya naman magpapatuloy na ang love team ni Ate Viancy at Kalingap Edu. Baka may I love you dun ah. Ay. Bibigla mo ako. Nakakagulat yung ganito. Nakakagulat ka ngayon. Sabing iniisip mo talaga na ganun. Ha? Hindi po. Ha? Hindi po. Ginawa ko lang talaga yan para sa ano. Para sa akin. Gano'ng katagal mo pinaghirapan? Isang araw? Isang linggo? O bago pa mag-Cebu? Bago po mag-Cebu. Siya? Ibang klase ka. Kakagulat ko na. Napaka-sweet talaga ni Ate Viancy dahil ang binigay niya kay Kalingap Edu na mga regalo ay hindi talaga ito basta-basta. Hindi ito nabibili kung saan-saan at sa tabi-tabi lamang. Binili niya mga ito ngunit syempre siya pa rin yung nag-ayos, nagdikit ng mga picture at siya yung nag-isip kung ano ba talaga yung pwedeng iregalo kay Kalingap Edu na wala pa siya ng ganong mga bagay. Kahit nga busy si Ate Viancy sa kanyang pag-aaral at sa mga pagsama niya sa mga scouting ay talagang naglaan pa rin siya ng oras at
pagmamahal sa kanyang ginagawa para naman bigyan niya ito ng halaga para ma-appreciate din talaga ito ni Kalingap Edu sa kanilang monthsary. At nagpasalamat naman talaga si Kalingap Edu at na-appreciate niya ang binigay ni Ate Viancy sa kanya. Napakaswerte naman ni Kalingap Edu. Mga klase ka. Kakagulat na. Tagal na pala niyan. Bago pa mag-Cebu. So, tagal na pala nun. So, hindi ka nga dun. Dito ka tumingin. Dito ka tumingin. Uy, dito ka. Tumingin ka sa akin. Hina. Sorry. Saan po? Sorry. Kung medyo naging ako, masungit itong mga nakarang araw sa'yo. Siguro, napansin mo rin. Napakaswerte talaga ni Kalingap Edu kay Ate Viancy dahil sobrang effort nito sa kanya. Kaya naman medyo nag-guilty din talaga siya dahil nitong mga nakarang araw daw ay talagang masungit siya at aminado naman talaga siya doon sa kanyang mga kinikilos. Kaya naman hinawakan niya ang kamay ni Ate Viancy at nagpapaliwanag at humihingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Si Ate Viancy naman ay talagang parang kinikilig din dahil nakangiti talaga siya habang hinahawakan ni Kalingap Edu ang kanyang mga kamay. Humingi ng tawad si Kalingap Edu dahil sa kanyang mga ginawa. Dahil nga medyo busy din talaga siya, medyo stress na rin sa kanyang trabaho at dumagdag pa nga daw yung issue na kumakalat. Kaya naman medyo naging masungit siya kay Ate Viancy. Ako, masungit itong mga nakarang araw sa'yo. Siguro, napansin mo rin. Ba't mo ako tinatawalan? Bakit? Seryoso nga. Hindi niya na po kailangan mag-sorry. Ha? Hindi niya na po kailangan. Hindi man po. Hindi kailangan. Hindi man po yung sa akin Ano? Hindi man po yung malaking kasalanan. Hindi malaking kasalanan. Siyempre, sa akin mahalaga yun. Siyempre. Mamaya maging cause pa yun ng kung anong maging cause ng mas malaking awayan, di ba? At least. Nakakatuwa naman ang ugali ni Kalingap Edu dahil kahit hindi pa man din sila ay talagang ina-assure niya si Ate Viancy na mahal niya ito at talagang seryoso siya sa kanya. Kaya naman ayaw niya na lumaki ang mga simpleng away o tampuhan lamang. Kaya nakakatuwa talagang love team na ito dahil nagkakaunawan sila at nagkakaintindihan talaga. Si Ate Viancy naman ay hindi rin talaga ma-pride at talagang magpatawad talaga siya sa mga ginagawa ni Kalingap Edu. Sana nga ay magtagal ang love team na ito dahil talagang bagay na bagay sila at napakalakas ng chemistry. Sana ay tumagal pa ang kanilang pagsasamahan at mag-level up na nga sila at maging sila na dahil napakarami ang naghahantay nito. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita. Mahal